At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si full chapter 1136. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit, ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga yan magsisimula sa pagpapatuloy ng kasiyahan ng mga higante natin kasama na yung grupo ng Straw Hat Pirates natin. At eto nga, habang nagkakasiyahan sila dyan, ay dito naman sa kabilang banda, ito si Elder Jarul ay sinabi kala Luffy na pagdating dito sa may Elbaf ay kukunti lang talaga, napakabihira lang yung umaabot dito banda sa kung tawagin ay Sun World o Sun Realm, dahil usually yung mga napapadpad dito sa Elbaf ay hanggang dito lang sila napupunta sa may Underworld. At ang nangyayari, dahil nga sa napakamapanganib dito banda sa may Underworld, kaya yung mga napupunta dyan umaalis sila kaagad kasi nga natatakot sila eh. At ngayon, inaakala nila itong buong Underworld, ayan na yung Elbaf. So kaya ayan tuloy, ang dami nagkakamali patungkol dito sa Elbaf. Akala nila itong Underworld, ayan na yung pinakakabuuan ng Elbaf. Hindi nila alam, sa may bandang baba pa lang yan. But anyways, ay eto nga, habang tuloy sila sa kasiyahan dyan, ay biglang salita na etong si Usopp at sinabi sa mga higante na alam ba nila yung patungkol dito sa may ores na to, dahil itong mga ores ay napaka-legendary nga raw niyan. So kahit daw sa mga higante ay legendary warrior yung mga yan, at saka isa pa, talagang napakalaki ng mga ores na to kumpara sa height ng higante, dahil kung ikukumpara yung higante dito sa mga ores ay tatlo yung katumbas na higante niya kumpara dito sa height ng isang ores. So napakalaki ng ores na nga na to. At dito sinabi ni Usopp na alam ba nila kung sino yung tumalo sa napakalaking ores na yan. Yun ay walang iba kundi siya mismo, si Usopp, sabi ng ganyan. So eto, bida-bida na naman etong si Usopp din sa mga higante. At so ayan, habang nagbibida-bida dito etong si God Usopp natin sa mga higante, ay dito naman sa kabilang banda, pagdating kay Jinbei at saka nga dito kay Brook, natutuwa yung mga higante kasi sabi nga nila, eto si Jinbei, ba't ganun kulay blue yung balat niya? Tapos etong si Brook, ano naman daw siya kasi nga ito si Brook kalansay lang eh. So natutuwa yung mga higante rito sa dalawa na to kasi nga ngayon lang doon sila nakakita ng ganyang klaseng species. So medyo kakaiba yan sa mga nakikita nila. So dito habang natutuwa yung mga higante sa dalawa na to, ay dito naman sa kabilang banda, etong si Sanji nagpupuso-puso na naman dahil sa mga nakikita ng higante ng mga babae. At so ayan, ay kanya-kanyang business yung mga higante natin pagdating dito sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero pagkatapos nga rito sa side nila Sanji, nila Jinbei sa kanila Brook, ay talo naman dito yan sa side nila namin, saka ito ni Road kasama na itong si Zoro, dahil dito naman itong si Road humihingi ng tawad dyan kala Nami kasi nga dahil sa ginawa niya na diba kinidnap niya eh itong mga to. So dito ay sabi nga ni Road na patawarin siya, at ngayon sabi nga dito ni Zoro na sige hayaan na lang yan kasi total wala namang namatay eh. Sabi biglang dito ngiti itong si Zoro, sabi niya nga dyan, pero dahil yan sa inawat kasi siya ni Usopp, kasi kung di raw siya inawat ni Usopp, sigurado itong ulo ni Road gumugulong na raw yan, sabi niya ganyan. So grabe, papatayin pa, muntik na eh, napatayin pa ni Zoro itong si Road. Pero ito nga, dahil dyan natakot itong si Road at sabi niya nga dyan, napatawarin na nga siya nito nila Zoro kasi dito raw sa Elbaf lahat talaga sila dyan ay pinapangarap na maging Sun God. At then ay dito na nga ngayon na intriga itong sila Zoro kung ano ba yung Sun God na yan. Pero pagkasabi nito ni Road na lahat sila dyan sa Elbaf gustong maging Sun God, ay biglang dito na sila nagkagulo. Bakit? Kasi nga dito na ngayon pinaliwanag ni Elder Jarul yung patungkol sa Sun God Nika. At eto nga, sabi ngayon ni ni Elder Jarul, etong si Sun God Nika, di talaga nila alam ng lubusan kung sino yan, at di nila alam yung pagkakakilanlan neto dahil napakarami nga raw yung text at saka translation yung lumalabas na nagsasabi patungkol kay Sun God Nika. Pero hindi nila alam kung ano doon, sa kung alin yung pinaka-accurate na nagdi-describe patungkol kay Sun God Nika. Pero base nga raw sa Harley text, ang sabi ron ay 2 beses na pala na nagugunaw o nagunaw ang buong mundo, at sa 2 beses na pagkakagunaw ng buong mundo, laging kasama dyan, laging kasangkot dyan etong si Sun God Nika. So ngayon, hindi nila alam kung etong si Sun God Nika ba ay tagapagligtas yan o siya yung nagdudulot ng destruction sa buong mundo. So kaya yung mga dati-dati o yung mga nauna ba na pinuno ng buong mundo, lahat sila
natatakot sa pagbabalik nito ni Sangad Nika. Kasi sigurado raw yan na pag bumalik etong si Sangad Nika, may malaking pagbabago na naman yung mangyayari sa buong mundo. At so kaya dito sagot na etong si Luffy, sabi niya nga dyan na ito yung sinasabi ni Bonnie. So ayan, sagot etong si Elder Jarol, sabi niya nga dyan na oo, kasi etong si Sangad Nika naging simbolo na kasi siya ng kalayaan. So para sa iba ay etong ang si Sangad Nika, ayan, yung magbibigay ng kaligtasan at saka siya yung magpapalaya sa mga slaves. Habang sa kabilang banda ay iniisip nga nung iba na itong si Sangad Nika, siya yung magbibigay ng distraction sa buong mundo. Pero ito, tuloy pa ni Elder Jarol, yung sa description naman ni Sangad Nika, yung itsura daw niyan ay merong puting buhok, tapos may ulap daw na nakapaligid sa kanya, tapos lagi raw tumatawa itong si Sangad Nika. So parang katulad nga yan ng Gear 5 nito ni Luffy. So kaya dito sabi ni Luffy, kaya pala ganun, kaya pala sinasabi na parang siya si Sangad Nika kasi nga ganun din yung itsura ni Luffy. Pero ito nga sabi ni Luffy na sigurado siya walang kinalaman si Sangad Nika sa kanya, sabi niya ganyan. At then ay pagkatapos niya na dito na nga sinabi ngayon ng mga higante natin na kung sa Elbaf pinanganak etong sila Luffy, maintindihan nila kung bakit itong mga nasa Elbaf pangarap nila na maging si Sangad Nika. Pero ito nga, salita si Elder Jarol, sabi niya nga dyan na marahil ito rin yung motibo ni Loki kung bakit niya pinatay yung kanyang amang hari. At then ay ito nga, biglang tanong si Luffy, sabi niya nga dyan, teka si Loki, mabuting tao ba siya, sabi niya ganyan. At then ay ito nga, dito na nakapareact yung mga higante, sabi nga nila lahat dyan na hindi, napakasama, napakademonyo niyan ni Prince Loki dahil pinatay niya nga yung kanyang amang hari. At dati nga kapag hindi siya binabantayan ng amang hari ay talagang napakagulo ng ginagawa niya ni Prince Loki dyan sa may Elbaf. So ginagawa niya raw impyerno ng Elbaf kapag di siya binabantayan ng amang hari. So kaya ayan, lahat ng higante dito sa may Elbaf galit din kay Loki kasi nga napakasalbahe nga raw, tapos pinatay pa nga itong kanyang amang hari. At tuloy pa nga nila, kita raw ba nila Luffy itong espada na nakatusok din sa ulo ni Elder Jarol. Nakuha raw ni Elder Jarol yan dahil sinubukan niyang pigilan si Loki. So yun si Loki pala yung may dahilan kung ba't may nakatusok na espada din sa may ulo ni Elder Jarol. At eto nga raw, natapos lang itong panggugulo ni Prince Loki dahil 6 years ago ay etong si Shanks nga pinigilan etong si Prince Loki. At dito nga natuwa ngayon itong si Luffy nung marinig niya itong pangalan dito ni Shanks. So nangyari dito, etong si Prince Loki, naglayag din pala yan sa may karagatan. Pero ang ginawa niya, nanggulo lang siya sa karagatan. At dito na pumasok ngayon sa eksena etong si Shanks, at siya yung pumigil at humuli dito kay Prince Loki dahil nga sa ginagawa niyang kalokohan o kaguluhan din sa may karagatan. Pero eto ay pagkatapos nga na magsalaysay ng istorya ng mga higante natin sa kung ano yung nangyari dito kay Prince Loki, ay talo na nga dito kay Zoro. Dahil dito ay kinausap na nga ni Zoro si Luffy at sinabi na sigurado siya niloloko lang siya ni Prince Loki. Kasi narinig naman daw ni Luffy yung istorya patungkol kay Prince Loki. Wala siyang ginawang mabuti, tapos pinatay niya pa nga yung kanyang ama. At eto nga, sabi dito ni Luffy, pero kasi sinabi sa kanya ni Loki, alam niya kung nasan si Shanks, kung saan matatagpuan si Shanks, at sasabihin niya ni Loki dito kay Luffy. Pero eto, sabi nga ni Zoro, ayan nga yung ginamit sa kanya ni Loki kasi kita ni Loki na itong si Luffy gustong makita si Shanks. So kaya ayan, yung ginawang bargain ni Loki dito kay Luffy para maloko siya at para mapalaya siya sa pagkakagabos dun sa puno. So ngayon dito, sabi ngayon ni Zoro, sige ganito, sasama siya sa pagpunta dun kay Loki, sa pagpapalaya kay Loki. Pero kapag meron nga raw ginawang kalokohan ayang si Prince Loki, ay siguradong makakatikim siya, sabi niyang ganyan. Pero eto nga, habang nag-uusap dito etong dalawa, ay biglang singit na nga dito etong si Nami, sabi niya nga dyan na etong dalawa ba meron silang binabalak na puntahan, at sa tingin ba nila makakapunta sila dun sa lugar na yun kung hindi siya kasama, sabi niyang ganyan. So eto ay sasama ngayon etong si Nami dyan kay Luffy sa kay Zoro sa pagpunta dun kay Prince Loki. So parang nga naman di maligaw etong dalawa na to. Pero sa loob-loob dito ni Nami yung isa sa mga balak niya kasi gusto niyang kunin yung treasure nung kastilyo dyan. Grabe, talagang pera-pera etong si Nami. Pero eto nga, sabi dito ni Luffy, dagdag niya pa, kapag siya talaga niloloko lang ni Loki ay talagang babanatay niya, talagang papaliparin niya raw ayang si Prince Loki. But then ay eto nga, pagkatapos dito sa usapan ng tatlo na to ay talo na nga dito yan kay Prince Loki dahil dito naman ay dumating na
nga dyan sa harapan niya itong dalawa ng miyembro ng Holy Knight. So ito nga yung kamukha ni Shanks at yung babae na nakabenda. So dito ay nire-recruit pala nila itong si Prince Loki na maging miyembro din ng Holy Knights. Pero itong si Prince Loki, tinanggihan niya itong inaalok sa kanya dahil sabi niya nga rito, kapag tinanggap niya itong in-offer sa kanya, sigurado magiging Celestial Dragon na siya at ayan yung ayaw ni Prince Loki. At so kaya naman dahil dyan ay dito na nga napareact ngayon itong babaeng kasama nga dyan yung kamukha ni Shanks at eto ni-reveal niya na rin itong kanyang itsura. So yun, parang kakaiba rito yung mga mata talaga ng babaeng nakabenda na to. Pero ito nga, sabi niya nga dyan na tapos na siya, sawa na siya makinig dyan kay Prince Loki at ngayon ay parang gusto niya ng banatan o gusto niya ng atakihin o tapusin ba ayang si Prince Loki. At eto nga, biglang labas ngayon dito itong arrow na benda dyan sa may kamay niya. At yung pala, by the way, ang pangalan ng babae na to, Junko. Pero ito nga, nung parang balak ng tapusin ng babae na to, etong si Prince Loki ay biglang lumabas na etong wolf na to. So dito sigaw si Prince Loki, sabi niya nga dyan, sige kainin mo yung dalawa na yan, sabi niya ganyan. Pero eto nga ay forma na ngayon dito etong si Junko at then after nga niyan ay eto nga bigla niya nang ginamit etong kanyang arrow na benda at ayun, medyo umiikot-ikot na yan papunta dun sa may wolf. At then pagkatapos nga niya ay dito nakagulat etong si Loki dahil maya-maya pa napunta na sa may leg ng wolf na to etong bendang arrow dyan ni Junko. At then pagkatapos nga niya, nispang! So dito grabe, binigti niya etong wolf na nga na to. So yun, labas dito etong dila ng wolf. At then pagkatapos niya ay eto nga salita na etong kamukha ni Shanks. Sabi niya kay Loki, kapag in-spare ba nila o binuhay nila yung wolf na yan ay papayag na etong si Loki dyan sa inaalok nila na maging miyembro siya ng Holy Knight. Pero eto sagot si Prince Loki, sabi niya nga dyan na kung yung tadhana nung kanyang wolf dyan ay mamatay, sige mamatay na yung wolf na nga na yan. So tatanggapin niya na nga lang daw kung ano yung magiging kapalaran ng wolf niya. Pero silang mga warrior dito sa Elbaf ay kahit kailan hindi raw sila iiyak at magmamakaawa sa harapan ng kamatayan. At etong galit niya raw ngayon ay lulunukin niya at iipunin niya yan. At eto yung gagamitin niya para sirain nga raw etong buong mundo. At din ay pagkatapos nito is yan guys, so hanggang dito lang itong si chapter 1136 natin. So ayan medyo nagiging action na, parang papalapit tayo ng papalapit dyan na sa mangyayari nga na war sa may Elbaf. Pero eto nga guys, pag lumabas naman yung si coded version nito ay ipapresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So ayun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. So ayan, ay hintay-hintay lang para sa kasunod na video na to. Pero yun guys, ay lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.